impormasyon. Kasi yun na-expect ko dahil nandun na yung mga tao na hindi na ipatawag sa hearing dati. Parang nakulangan lang ako. Okay. Nanghinayang ako. Kasi baka mamaya sa susunod na pagdinig, itong mga taong ito, wala na. Hindi na maipapatawag pa. Go face reveal, yung nagtatago, di ba? Tapos nagtataka sila, yung lalaki. Si Pakanan, Oo, hindi si naman na dapat Pakanan. magtago kasi sabi nga, ito Google Yun mo, lang. ikaw Bukod doon, alam naman na natin ang itsura niya. Hindi na pa face reveal ni Curly Discaya. At meron pa kayong hawak na impormasyon na ilalabas nyo, na hawak nyo pero hindi nyo pa ilalabas. Yung pong sinasabi ng iba, bakit daw po piecemeal? Kung totoo po na kayo ay for transparency, truth, and accountability, bakit chap-chap? Bakit po parang pabitin? Para may gusto kayong mangyari muna. Oo, yun po, pwede ba niya klaruhin? Bakit hindi niyo ho ilabas yan kung totoo po na yan para sa bayan at kayo ay para sa bayan? Unang-una po, sana makita ng ating mga kababayan na gustong-gusto kong ilabas talaga. Pero may mga nagsasabi din na dapat dumaan sa proseso. Kaya hinintayan ko ang hearing kahapon at ang pahayag ng DPWH. Pero dahil nagpahayag na sila, I think pwede nang ilabas ang karagdagang impormasyon kaugnay dito. Pero ang iba namang impormasyon kasi na nakukuha ko ay ibinibigay sa akin ng mga sources in confidence. At kung ilalabas ko naman po yung iba pang mga impormasyon maliban sa Cabral files in such an example, then maaapektuhan ang kalagayan ng mga tao na nagbigay sa akin ng impormasyong yon. Kaya hinihintayan ko na yung mga nagbibigay sa akin ng impormasyon ang maglabas ng mga files na galing sa kanila. Sabi ko nga sa'yo kanina, partner. Tatlong bagay nga yung sinasabi ko. Oo, ikaw ay nawalan ng... Hindi, una, kayo ho ba'y nabuhayan ng loob? Nagkaroon ba kayo ng pag-asa na magkakaroon talaga dito ng accountability and justice? Meaning na meron po talagang mananagot dito ng mga pangunahing promotor? O pangalawa, kayo ho ba'y nasiraan po ng loob o nawala ng pag-asa? Dalawa yun, di ba? And wala naman tayong control. Yung pangatlo, yung sinasabi And pangatlo, yung talagang marami po ang wapakels. Yung bang pagod na, yung bang nagsasabi na wala na naman pupuntahan yan, na mauulit pa yan. Walang mangyayari dyan. Walang mangyayari Nagsasayang lang kayo ng oras dyan. At yung iba ho talaga, sa sobrang hirap ng buhay, wala na hong pinapakialaman. Hindi na ho nakikialam pa sa ingay ng politika, awayan po nila o sinasabi po natin na pagiging makabayan kasi nga ang problema namin, kung paano kami makakabili ng bigas at malalam na ng sikmura ng aming mga anak. Tama. Yan po ang realidad. So doon sa tatlo, saan ka? Oo, ako, nadismaya ako Ilang ulit kong binabalik-balikan. Siguro 3 oras ko rin yata tinutukan kahit papano. Meron ako 1 oras yung halos patapos na nakikinig lang ako. Sabi ko, talaga ba hanggang matapos to? Gusto ko ng bagong impormasyon. Kasi yun na-expect ko dahil nandun na yung mga tao na hindi na ipatawag sa hearing dati. Parang nakulangan lang ako. Okay. Nanghinayang ako. Kasi baka mamaya sa susunod na pagdinig, itong mga taong ito, wala na. Hindi na maipapatawag pa. Baka... Kung meron Sana, kung meron pwede pa lang sana meron sa pa susunod na hearing, pwede ano tayo? Phone-in question galing sa taong bayan. Meron po tayong phone-in question galing sa ating taong bayan. Maglagay na lang kaya kayo dyan ng host. Willing po ako. Ako na ang mag-host. Libre po. Ikaw yung moderator. Oo, magmo-moderate na ako kasi nakulangan ako dun sa mga tanungan portion. Go face reveal, yung nagtatago, di ba? Tapos nagtataka sila, yung lalaki. Si Pakanan, Oo, hindi si naman na dapat Pakanan. magtago kasi sabi nga, ito Google Yun mo, lang. ikaw Bukod doon, alam naman na natin ang itsura niya. Hindi na pa face reveal ni Curly Discaya. Yung 2 babaeng tenants daw dun sa Tamarind. Pero other than that, kayo ba may bago ba kayong impormasyon na nalaman? Yung Kasi sa gusto ko sanang pigain nila yung mga nasa affidavit nitong si Bernardo. Nandun si Maynard Ngu. Nandun si Olayvar. Nakulangan ako I'm not sure. Sabi ko, what's happening? Bakit ganun yung mga... Ba't ganun yung tanong? Parang kulang. Ikaw ba? Ako, aaminin ko, sinakripisyo ko yung tulog kong hapon. Sabi ko na
Aaron, yung napakahalagang tulog mo sa hapon, kasi nga ang gising mo super aga para sa trabaho mo. So, talagang pag alauna ng hapon, inaantok at inaantok ka. Pag hindi ka nakatulog, ngayon, ito na, sisingilin ka na ngayon, no? Medyo... So, worth it ba? Naubos na kaagad yung inipon mo nung linggo na tulog. So, kamusta? Worth it ba yung pagpupuyat mo? Hindi. O sana nag-siesta ka na lang. Sumama pa loob mo pagkatapos. Hindi ba? Anyway, ay nako, sabi nga namin dito mga kapatid, mga bagay po siguro na hindi na ho natin kayang baguhin, depende yan, no? Kasi nga po ito ho ang sitwasyon sa bayan na ito. Dahil watak-watak po tayo, kaya po nangyayari ito. Kasi ho watak-watak, hindi nagiging solid ang pagkilos natin sa iisang adhikain. Klaro na po sa rally na lamang, dalawang venue, dalawang grupo, di ho ba? Anyway, kaya nga pong ating panalangin, sana po sa takdang panahon po, magkaroon nga ng totoo, no, na pananagutan. Kasi meron ho naman talaga dito mga testigo na sinasabing handang panindigan ang kanilang testimonya at meron silang mga kaukulan din pong maihahain na ebidensya. Anyway, ayoko pong ubusin pong ating unang oras dito kasi po punong-punong ating programa. Yung magandang balita po na inanunsyo kahapon ni Presidente Marcos. In fairness, magandang balita po naman talaga yon. Ito hong find sa Malampaya East kasi meron tayong Malampaya na existing pero kapos na po yan Paubos na po yung kanyang supply. Ito po yung ginagamit ngayon na LNG, yung liquefied natural gas na ginagamit po, supply ng kuryente. Even may mga sasakyan po na dyan pwede po rin gamitin yan. Malaking bagay po yan, malaking tulong po yan sa ating pong search para po sa mga alternatibong energy na ating po maaaring pagkunan. Hindi po lamang itong sinasabi nga na mga galing po sa mga coal power plants na ito. So ang tanong natin lang ho dito, kailan ito pwede ho, kailan actual na ito yung makapagsusupply na po ng kuryente? That's a very basic question. Ang atin lang po dito, sana nga sa find na ito, ang atin lang, baka ho nakaligtaan nyo na, minsan po sa buhay ng mga Pilipino, nagkaroon po ng tinatawag na Malampaya Fund Scam. Opo, at dahil po dyan sa kasong yan, sa isyong yan, may mga sampahan po ng demanda, ng reklamo dahil yung pera. Kasi po, yan may kita ang gobyerno dyan So, meron niyang operator. Ngayon po, I think, yung Prime Energy something. Ito ho kasi, ang nagpuhunan dito, tulungan yung pribadong sektor to discover, no? Kasi magbabaong kayo ng tubo dyan, pagkalalim-lalim yan, para ma-discover yan. So, may puhunan. So, it follows na yung namuhunan dyan, silang dapat makinabang. Of course, no? Pero, sa bawat kikitain yan, may parte ang national government. Kasi nga, kasama doon sa consortium, kumbaga, yung pong Philippine National Oil Exploration Corporation. PNOC, kasama sila dyan. So may share dyan ng gobyerno. Yung gobyerno, sa kanyang nakukuhang share, meron pong inilabas dati pa na PD, yung dating Pangulong Marcos, na sinasabi na meron kang portion dyan na pwede mong gamitin pa to further ang paghanap mo ng gantong uri ng mga enerhiya. Pero nung panahon ni Gloria Arroyo, mawalang galang lang po, yung pera na nandidiyan, yun, meron pong portion dyan ginamit at dito nasangkot si Janet Lim Napoles. 900 million po more or less almost ang a issue billion. dyan. Pero 38 billion mga ganun po yung nakuhang pera dito. At ito ho inilaan sa kung saan-saan na mga proyekto na wala namang kaugnayan sa energy at doon po may mga nagsamantala. Yan po yan. Ang atin lang po dito ngayon, no, na hindi na po maulit ito pong nangyaring ito. Otherwise, para din po ito ngayon na flood control na mukha pong nagkaroon na po ngayon ng quote-unquote question sa kanyang credibility kasi doon sa grid coordinates error. Parang nagtatagumpay So may doubt ka na dito sa number of flood control projects na questionable, di po ba? Okay, sige, dyan tayo muna. Hanggang doon na lang muna tayo. Oo. Sige, sa mga nakikinig ngayon sa atin, sa mga nagmamaneho, sa mga naghahatid kay misis, sa mga anak po nila sa eskwelahan, sa inyo pong lahat, mabuhay po kayong lahat. Salamat po sa inyo pong pagsisikap
pagsiservisyo po para din po sa bayan kasi bawat litro ng gasolina ng kinakarga may tax. Bawat bibilhin, bawat kukonsumuhin may tax. Tayo po yung nag-iipon-ipon, tayo po ang siya ho namang nagpapagal para po meron tayong sustento sa mga nasa itaas. Ilan po sa mga pag-uusapan tuhong impeachment complaint na inihain po laban kay Pangulong Marcos Jr., mga kapatid. Ano ho ba ang panuntunan tungkol dyan in the light ng Supreme Court decision at ano ho ba dapat nga ang maging galaw kilos po ng Kongreso? Kumbaga ito ho ay ministerial. May naghain, hindi idaan mo sa proseso. Pero may yung mga grounds na importante yan. But we have to remember that this is a political exercise. Gaya po ng bansag dito ng marami pong mga constitutionalists. At the end of the day, they will decide, no? Ito hong mayorya ng miyembro po ng Kamara de Representante. Ang issue lang po kasi dyan, yung pong inihain ba talaga ay may basihan kasi pag nabilang na ang impeachment na yan, kumbaga yung masabi po yan ay deemed initiated, lalabas po, wala nang pwede pang maghain ng impeachment complaint. So meron na siyang immunity sa loob ng 1 taon. You know what I'm saying? Okay. I know what you're saying. Meron pa ho kasing makabayan na nagsasabi. Kumbaga, sabi nga ni Marcoleta, safe ka na. Oo. Sinabi niya kay Jinggoy dati. Inaasar si Jinggoy. Si Bong hindi safe. Hindi, may arrest warrant na kagabi. So hindi safe. So dun sa sinasabi mo, kung yan ang mangyari, abay ang Pangulo ay safe ka na. Madam Chair, I'd like the call on the Majority Leader. Ma'am, please. Oh, sorry. Majority leader ako. Majority leader? Sorry, hindi ako majority leader ha. Huwag kayo masyado mag-expect. Pero ito, handang-handa na po ang kakausapin din natin ngayong umaga ang First District Representative po ng Batangas, Congressman Leandro Leviste, na nandoon nga po kahapon sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee sa Senado. Good morning po, Congressman. Good morning po. Magandang umaga po. Siguro unahin na po natin yung nangyaring hearing po kahapon sa Senado. I was waiting for some of the senators nga po na matanong kayo ng iba pa sanang mga impormasyon na hindi na po alam ng tao o hindi alam ng tao. Kayo po ba, Congressman, satisfied dun sa nangyaring hearing kahapon? Sa naging takbo po ng pagdinig? Kasi parang latter part na po yata kayo natanong. Opo, unang-una po, mabuti na nandun si Secretary Manny Bonoan dahil kinumpirma niya na yung ipinakita nating budget per district summary sa Facebook ay familiar sa kanya at si current Undersecretary Bernabe ay nagkonfirma na galing sa DPWH ang file na yon. So at least yung summary na nagsa-circulate sa internet ay na-confirm as authentic. Yung laman naman ng file na mas detalyadong nagbibigay ng mga proponents ng bawat proyekto ay hindi lumabas sa hearing kahapon. Nagtanong ang iba't ibang mga senador. Ang sagot po ng DPWH, ibinigay po nila sa ombudsman na sa tulong ng NBI ay gumagawa ng forensic analysis. At ito po, nakalagay dito sa tanong ni Senator Aquino, do we have the commitment that they will be further investigated at matitignan talaga siya? Ang sabi naman po ng Prosecutor General, it's with the ombudsman who's doing the forensic analysis. Tapos sabi po ni Senator Marcoleta, bakit pa tayo magpa-forensic? Meron naman rules on electronic evidence at pwede namang ilabas na. Kaya parang naghihintay lang po tayo para sa official copy mula sa gumagawa ng forensic analysis. Pero wala naman po nagsabi na bawal ilabas yung unofficial copy. Kaya kung maaari po, baka pwede nang ilabas na rin yung unofficial copy. Oo. So, paano po ba yung Congressman kung iintindihin namin yung sinabi nyo? Pakiramdam ninyo, meron sanang mga issue na na-bring up kahapon doon sa hearing, pero parang iniwasan? Ganun po ba yon? Well, there's a process for the NBI to finish the forensic analysis of Yusek Cabral's computer. Kaya ang opisyal na sagot ay hintayan natin ang authentication na ginagawa ng NBI. Pero sa pananaw ko, pwedeng talakayin ang laman ng files ayon sa hindi pa authenticated na kopya. Basta sabihin natin na hindi pa ito na-authenticate, pero hindi po doon sa hearing dahil yung hearing po ay official na venue. Pwede po siguro sa
labas ng hearing, talakayin ang unofficial copy ng dokumento. Okay, so gusto nyo po sana, Congressman, kung sakaling may pagkakataon, sana sana po yung laman mismo ng Cabral Files ang natalakay kahapon na hindi nga po nangyari dahil kailangan pa nga daw po itong i-authenticate. Tama po ba? Opo. At personally, nanghinayang ako dahil nandun na si Secretary Manny Bonoan at ang DPWH, pero ang itinuro po ay nasa ombudsman at ginagawa daw ng forensic ng NBI. Kaya hindi natin pa pwedeng i-authenticate. Okay, Pero so that answers the question po, Congressman, dun sa tanong ko kanina na parang pakiramdam nyo, yung laman mismo ng files ang iniiwasan na matalakay kahapon. well, I'm not sure to say iniiwasan. I'm just saying the fact na may explanation na ina-authenticate pa daw pa kasi ng NBI. Okay, so puntahan po natin yung laman ng Cabral Files kasi nga po nitong nakaraan meron po kayong press con, napanood po namin yan. Ang sinasabi nyo nga po parang meron kayong hawak na ebidensya pero hindi nyo pa po ito talaga po pwedeng ilabas. Ngayon para sa ilang tao nagkakaroon na po ng agam-agam ngayon na parang selective yung nagiging paglabas nyo po ng information. Ano po ba daw talaga ang agenda ninyo, Congressman? Para isiwalat yung katotohanan? O may iba pa po ba? For political agenda po ba yan? Bakit po hindi nyo na lang ilabas talaga kung ano po ang laman nitong Cabral Files? Gustong-gusto ko pong ilabas siya at hinintayan ko ang opisyal na pahayag ng DPWH na narinig na natin ay naghihintay tayo sa authentication at ngayon na narinig natin yan, sa tingin ko kung wala pong magsasabi na huwag ilabas yung unofficial copy, ilabas na natin din na siguro yung unofficial copy ng at least yung portions na useful sa public na files. At dagdag ko din po na may iba pa naman mga files na nabanggit din ako sa isang nakaraang hearing. But yung point about the Cabral Files is unless anyone says that it should not be released unofficially, then after your show po, baka pwede na natin nang i-release unofficially ang karagdagang impormasyon mula sa files. Oo, pero kasi 'di ba Congressman, yun nga po yung matagal na naming inaantay. Akala ko nga po nung press con nyo last time, meron kayong ilalabas na eh. So, imbis po yung iba ay maniwala talaga dito sa sinasabi nyo, may mga question na po talaga ngayon. Ano ba talagang dahilan? Ba't ayaw pa ilabas? Is it because of the threats na sinasabi nyo pong natatanggap nyo? If you're really for accountability, dun po kasi sa mga binitawan yung salita, with all due respect, Congressman, last time, sinasabi nyo po, pag may nangyari sa akin, saka lalabas, something like that, itong mga impormasyon. I mean, paano po ba namin dapat yung tanggapin? Kasi ang tagal na po nag-aantay ng publiko kung ano po ba talaga yung laman ng Cabral Files. But for the longest time, para kaming binibitin sa isang teleserye. So parang ang pakiramdam namin, ano po ba talagang agenda nyo? Ba't di na lang ilabas? Thank you for clarifying. Unang-una, ang direktang sagot ko sa inyong tanong ay hinintayan ko ang DPWH na magsalita kung ilalabas ba nila. And dahil nagsalita na sila sa hearing kahapon at mukhang walang tiyak na date kung kailan ilalabas nila ang opisyal na kopya, then pagkatapos yung show, parang okay naman na ilabas ang unofficial na impormasyon mula sa files. Pero ang problema kasi pag ilabas yung unofficial, sasabihin naman nila na walang kwenta yan dahil hindi authenticate ng DPWH. Pero at least binigyan natin ng chance na sila ang maglabas ng files. Pangalawa po, yung nabanggit nyo na statement ko na mahalagang impormasyon na lalabas pa ay maliban pa sa Cabral Files. Pero tungkol po sa Cabral Files, ito po ay ating i-upload sa Facebook pagkatapos ng inyong show. Okay, sige. So, Pero pinadala ko na rin po sa inyong staff ang i-upload ko po. Opo, Congressman, napanood ko yung press con po ninyo kasama ng abogado. Ang rinig ko, ang sabi nyo, kapag kayo po ay, mawalang galang lang ha, kapag kayo po ay pinatay, lalabas itong mga kaninyo ay hawak nyo mga informasyon.
Tama ho ba yon? Kapag kayo ay may mangyari masama sa inyo, parang ganun po. Tama ho ba yon? Thank you, sir, for allowing me to clarify. Pag sinasabi ko na kapag ako ay Napatay. Yun po sabi nyo, di ba? lalabas yung buong impormasyon, hindi po ibig sabihin na kung ako ay hindi mamatay, hindi din lalabas. Maaari naman din po na kung ako ay patay o buhay, parehong lalabas. Okay. At Opo. ang punto ko lang nung sinabi ko po yun, sagot sa isang tanong ay ah, tungkol sa mga atake sa akin at mga threats na sinasabi ko na huwag niyo akong patayin dahil kahit napapatayin niyo ako, lalabas yung files. Pero kahit buhay ako, lalabas din po. Okay. Mabuti po At- inyo. At nililinaw ko lang din po, sir, na nung sinabi ko yun, hindi po kasi yung Cabral file ang itinutukoy ko dahil sa tingin ko, ngayon, dahil tinatalakay na sa Senado at Kongreso ang Cabral files, hindi naman ako papatayin lang dahil sa files na ito. Pero dahil sa iba pang impormasyon, yun po ang itinutukoy ko. Okay, sige. So, ito nga po yung congressman. Babalikan ko yung sinasabi ni Chacha kanina. Congressman, mawalang galang lang ha. Sige, yung Cabral files ka ninyo, ilalabas nyo right after this interview sa inyo siguro pong Facebook o saan mang medium yan. May kopya rin po kami dito ng ilang pong mga kaninyo, yung mga major tag, no, etc. At meron pa kayong hawak na impormasyon na ilalabas nyo, na hawak nyo pero hindi nyo pa ilalabas. Yung pong sinasabi ng iba, bakit daw po piecemeal? Kung totoo po na kayo ay for transparency, truth, and accountability, bakit chap-chap? Bakit po parang pabitin? Para may gusto kayong mangyari muna? Oo, yun po, pwede ba niya klaruhin? Bakit hindi nyo ho ilabas yan kung totoo po na yan para sa bayan at kayo ay para sa bayan? Unang-una po, sana makita ng ating mga kababayan na gustong-gusto kong ilabas talaga. Pero may mga nagsasabi din na dapat dumaan sa proseso. Kaya hinintayan ko ang hearing kahapon at ang pahayag ng DPWH. Pero dahil nagpahayag na sila, I think pwede nang ilabas ang karagdagang impormasyon kaugnay dito. Pero ang iba namang impormasyon kasi na nakukuha ko ay ibinibigay sa akin ng mga sources in confidence. At kung ilalabas ko naman po yung iba pang mga impormasyon maliban sa Cabral files in such an example, then maaapektuhan ang kalagayan ng mga tao na nagbigay sa akin ng impormasyong yon. Kaya hinihintayan ko na yung mga nagbibigay sa akin ng impormasyon ang maglabas ng mga files na galing sa kanila. Pero ganoon din po sa Cabral files, pag ang source ng files ay hindi naman nag-object na ilabas yung files, saka ko po inilalabas. Sandali lang ha. Sige. Yes po. Oo. Congressman, meron po kayong pinadala na data. Tama po ba ito? Ito yung tinitignan ko po ngayon. Binigay niyo po ito sa mga staff namin. May table po dito na may malalaking halaga na na-approve for 2025 budget. Nakalagay major tag, total approved for 2025. Tapos may nakalagay dito allocable. And then parang merong mga BINI 10, BIP, SENTI 2025. Ito po ba yung bagong impormasyon na sinasabi nyo na hindi Cabral files? Na medyo Hindi po. hindi po ito. Ito po ay galing sa Cabral files. At Okay. ang dagdag ko lang po tungkol dito, yung Cabral files po kasi ay may list of projects and proponents. At sa 721 billion sa 2025 NEP, Yes. pong 401 billion sa district congressmen, meron po mga 100 billion additional para sa mga senators, party list, extra para sa mga district congressmen. Tapos may mga 200 billion para sa mga ibang mga pangalan na hindi malinaw kung sino ang nagpapondo ng halos 200 billion na ito. At ito po ay mahalagang impormasyon para malaman natin sino ba yung mga nakikinabang sa mga maanomalyang proyekto sa DPWH. At ito po ay pagkatapos ng inyong show, i-upload ko din po sa Facebook. Balikan ko lang yung diskusyon ni Senator Ping at ni SP Soto kahapon tungkol sa isyong ito. Ano po, Congressman? Dito po sa inyo pong informasyon, meron kayong inisa-isa na mga pangalan o alias man po ito o anuman, and then the corresponding amount. Ito ho nakalagay ay 2025 DPWH NEP allocation. Okay. In theory, sabi nga po ni Senator Ping,
wala namang masama dito dito sa NEP allocation na ito. Pati po itong sinasabi na allocable na ito Wala naman dito masama, maliban na lamang kung meron pong prueba na totoo po na nagkaroon ng release ng SARO sa pondong ito kasi nga nasama na siya eventually sa GAA. And then, kung na-release po yung SARO na yan, matukoy po yung uri ng proyekto at totoo ba na na-implement yung proyekto. Kung na-implement man, nagkaroon ba dito ng kickback? Pero sabi nga ni Senator Ping, sa kanya pong pananaw din, baka naman po ito ay pagtatangka, kumbaga attempted, no? Nagtangka ka dahil sa siniguro mo na magkaroon ka ng allocable, ng pera, kasi kinocompete mo na yung magiging kickback mo doon. Kumbaga meron ka ng attempt na magnakaw. So dito po sa inyo sinasabi na ito, na listahan na ito, ano ho bang balita dito? Ito ho ba'y naipsaksak sa GAA at nagkaroon ho ba ng release ng SARO dito? Almost 99% po ng mga NEP list ni Yumaong Yusek Cabral ay lumabas sa GAA ayon sa computation ko. At ang karamihan po ng mga proyektong ito ay na-bid out at may mga contractor na ma-research natin sa DPWH website ay na-award ng mga proyektong ito. Kaya hindi lang po tangkang makakuha ng pondo ang mga nasa listahang ito, talagang inaprubahan ng Kongreso eventually. At ito po ay mas malinaw na makikita ng publiko kapag makikita nila ang listahan ng mga proyekto kasama ang mga eventually awarded na mga contractors. Okay, sige po. So, sa inyo pong ilalabas ngayon sa inyo pong website, yung itong binabanggit natin ng mga alias, mga pangalan, amount, and then the details nito na ano-anong mga proyekto per district at meron bang informasyon kung sino at yung proponent nito at ano ang proyekto at sino ang contractor? Yung proyekto at yung contractor at yung tagging, yes po. At yung itinutukoy ko po kasi tungkol sa tagging ay ito. Yung fact na may congressman na nagpropose ng proyekto para sa sariling distrito ay hindi naman breaking news. Pero the fact na may almost 200 billion pesos of projects na may mga nasa tagging na ito, I think is worth looking into further. Sino ba ang nagpalagay ng mga proyektong ito? Nabanggit po ni Ms. Chacha a while ago, nakalagay INI 10, 6 billion. NT 2025, 100 billion. F1, 10 billion. OPESAP, 8 billion. At OT2, 21 billion. Hindi ko po alam sino po ang itinutukoy ng mga tags na ito, pero malaki po ang mga halaga nito. At sa sarili kong distrito, may mga proyekto na nanggagaling sa mga listahang ito. Masasabi ko sa sarili kong distrito, yung mga proyekto na nanggagaling sa mga listahang ito ay maanomalya dahil overpriced at substandard. At kung gusto nating malaman sino ang nasa likod ng mga proyektong ito, dapat yung files na ito ay gamitin para magkaroon ng mas malalim pang investigasyon. Okay. Meron pong corresponding SARO itong binabanggit nyo ng mga proyekto. Meron ho kayong, ano ho ang inyong hawak na ebidensya na may SARO release po ito? Nakatayo na po yung proyekto. Ang nabanggit ko po last time, sir, on your show ay yung 8 billion na nakapangalan sa OPESAP. Ang pinakamalaking isang proyekto ay 300 million solar streetlights sa Tagaytay-Nasugbu Highway. At sa mga dumadaan po sa highway na yon, nakatayo na po yung mga streetlight. At ito ay nasa presyo ng mahigit 230,000 pesos per streetlight. So, dyan po sa proyektong yan, tukoy po ninyo kung sino ang proponent niyan? Paano na isingit yan sa, from NEP, napunta sa GAA at sino yung contractor? Opo. Nakalagay po sa DPWH records sino ang contractor. May billboard din po sa highway pag daanan nyo. At nakalagay po kasi sa file na nakuha ko mula sa opisina ni Yusek Cabral ay OPESAP ang nagpapondo ng proyektong ito. Oo, pero pwede ho naman pong bigyan ng anuman pong kahulugan yun ang mga acronym na iyan, congressman Kaya po, mabuting gumawa ng mas masusing investigasyon pa, sino ang nagbigay ng listahan kay DPWH na popondohan ito.
Dahil yung hindi maitatanggi, may proyekto at maanomalya sa aking pananaw dahil parang 4 or 5 times overpriced ang proyektong ito. At hindi naman makakapasok ang daan-daang bilyong pisong mga proyekto na walang nagsabi sa DPWH na pondohan yan. Kung malaman natin sino yung nagpapondo nito at maanomalya yung proyekto, pwedeng imbestigahan din sino yung nakinabang sa proyektong ito. Magkaroon ng malalimang investigasyon ang ombudsman. May kopya po ang ombudsman nito, di ba? Itong inyong ipinamahagi na mga dokumento at informasyon na ito, di po ba? Opo. At sa aking pananaw, magandang isang tanong din kahapon, bakit ghost lang, hindi substandard ang iniimbestigahan natin? Siguro ang aking personal na opinion dyan ay kung gamitin kasi natin ang buong file para imbestigahan ang lahat ng mga substandard tapos mga proponents na ito, marami po talagang mga matatamaan. Kaya parang practically unfeasible na gamitin lahat ng ebidensyang ito. Pero I agree that we should be consistent. And what this really points to is there is a system-wide problem in the budget insertion sa DPWH. Opo. Meron pong kaisipan, Congressman, na total ho naman, ang sinasabi nyo, kayo po ay nagmamalasakit, di ba? Sa bayan, kaya nyo po ginagawa ito. Di po ba? Itong bagay na ito. You're exposing this para po malaman ng taong bayan at magkaroon nga ng supposed to be nga correction sa pagkakamaling ito at may mga panagot. Bakit hindi na lang kayo mismo ang mag-file ng demanda kung sakasakali po na hawak nyo po ang lahat ng ito, hindi na ho kayo umasa na magkukusa po yung inyong inaasahan na mag-iimbestiga at kayo na ho maghain ng reklamo mismo sa ombudsman? Hindi po sapat ang file na ito para maghain ng reklamo dahil kailangan mong alamin kung talagang nagkaroon ng financial transaction yung proponent at yung contractor. So I think ang ginagawa ko po ngayon is to bring to light the information na pwede nilang gamitin para gumawa ng kaso. Opo. Kumbaga lead ka ninyo. Kaya po sinasabi kahapon. Ito ang magiging lead. Opo. Ano po ang sabi sa inyong Senator Lacson? Siya ho ba inyong nakausap tungkol po dito sa lead na ito at magkaroon ng ilang pong, sa hearing po nila, masama ito at maipatawag itong mga sangkot umano dito? O talagang hindi na kayo papatawag kasi nga may question sa usapin po kung paano nyo ito nakuha? Well, si Senator Lacson ang nag-agenda nito dahil naniniwala siya na makakatulong itong impormasyon para may tukoy ang mga proponents ng mga proyekto. At tulad po ng nabanggit niyo kanina, sabi niya, kung ikaw ay nag-submit sa DPWH ng request, sa kanyang pananaw, yun po ay attempted na kung may commission, edi parang illegal na dapat yung pag-request na yun. Pero yun po ay galing sa kanya, hindi sa akin. Ako po ay sumasaludo kay Senator Lacson dahil napakahirap talaga na makakuha ng mga aamin ng pagkakamali at kailangan po sigurong tuloy-tuloy na ipatawag ang mga sangkot dito para lumabas po ang katotohanan at ipapaubaya ko po sa mga mas senior sa atin na i-lead ang mga investigasyon ng ito dahil ang kanyang payo po din naman as stated publicly ay wag naman bara-bara. Dapat po dumaan sa proseso. Pero nakikita natin na tuwing hearing may progress naman po. At sana dahil lumabas na itong impormasyon kahapon, sa susunod na hearing naman mas malalim naman po ang mga findings. Kaya ko din po ipopost ang list of contractors din kaugnay sa mga proyektong ito dahil doon po talaga makikita yung possible wrongdoing not only with the budget insertion pero sino yung contractor na nakakuha ng proyekto. Sige po. So after this, yung sinasabi nyo na meron pa, yung po na naman, yung meron pa na naman na iyan, kailan po yun at hanggang kailan po ito na meron pa? Well, tuloy-tuloy po ang ating pagkalap ng ebidensya kasi muli, yung list of projects ay nasa files. Yung list of contractors nasa DPWH records, binangga namin po siya, yun po ay i-upload ko. At may mga contractors doon na konektado sa mga proponents. Okay, sige po. Ito panghuling tanong kay Chacha. Oo. May bibigay lang po akong timeline sa inyo kung and correct us if we're wrong about this timeline. September, nakuha niyo po yung Cabral files. October, may mga balita na nakikipag-usap daw po kayo sa DPWH
sa panahong sinasabi nyo rin na iniipit po yung budget ninyo doon sa inyo pong distrito. By November, tama po ba? Unti-unti nyo pong nilalabas yung files sa media, nagbigay din po yata kayo nun sa ICI and may sinasabi na parang meron din po doon sa Ombudsman. Tanong ko lang po, totoo po ba yung October 2025 last year? Nagkaroon nga po ba kayo ng communication with DPWH na nanghihingi po kayo ng additional funding para po sa inyong distrito? Nung nagpa-press con ako, I think October 16, Yes. ay tumawag sa akin. Yun po ay But is it true that you're asking for an additional budget for your district? Yun lang po, yes or no po, Congressman? Yes. Yes, Yes. totoo po ito. At, Sige at po. aminado po yan kasi yun nga po yung sinabi kong napag-usapan nung tinawagan ako sa gitna Oo. ng press con. Oo. So totoo po naghihingi kayo ng additional budget for your district? Tama po. Oo. Para saan po itong additional budget na ito? Pinost ko po sa Facebook nung isang linggo ang classrooms, multipurpose buildings. Actually, tinanggal ko nga po yung ibang mga road projects at ibinaba ko po yung presyo ng ibang mga proyekto sa aking distrito dahil ang gusto kong i-prioritize yung mga proyekto na hindi pwedeng kurakutin at yun po ay mga classrooms at ibang mga multipurpose buildings. So this is a normal budget realignment lang para po mas mapunta doon sa mas kailangan po ng distrito nyo. Hindi po ito produkto ng naging negotiation nyo with DPWH. Well, I really pushed for the additional funding galing po sa pagbaba ng presyo ng mga proyekto. Sinasabi ko naman po to sa publiko, kaya ako gustong ibaba ang presyo ng mga proyekto sa buong DPWH para mapagbigyan ang request para sa additional funding para sa classrooms. Okay. So, ano man po ang ginagawa ko, transparent ko naman pong sinasabi ito sa publiko dahil ang aking pananaw, ang dapat pondohan, mga classroom. Pero palaging sinasabi na kulang. Kaya sinabi ko, di baba natin yung presyo. Sir, tama po ba? Hanggang ngayon, yung pong bicameral budget po na hinihingi din ng ibang mga kapatid po natin sa press, January 2026 na ngayon, last year pa daw po hinihingi sa inyo, wala pa rin daw po kayong inilalabas hanggang sa ngayon. Yung sinasabi nyo na malinaw na nagkaroon ng pagbabago, ngayon po ba ilalabas nyo yan ngayong araw kasama po doon sa sinasabi nyo na ipopost ninyo? Yung ipopost ko po ngayon yung DPWH NEP. NEP for 2025, right? Opo. Opo. Wala po sa akin yung 2026. Opo, yes sir, yes sir. Yung BICAM ng 2025, wala din po kayo yung mga nangyari doon. Partial po yung meron ako sa BICAM at patuloy ko pong Okay. Opo. hinahanapan po ang Yan mas, po yung hindi nyo nilalabas, sir, na matagal nang hinihingi po sa inyo last year na mga taga-media and civil society orgs. Yan po ba yon? Actually, yung hinihingi ng publiko is yung Cabral file. Opo, sige. So, Congressman, just to be straightforward, kasi po ngayon sa mga nakikinig sa amin, alam yung nagkakaroon ng erosion sa ating pong kredibilidad, ano po, dito nga sa painot-inot na paglalabas ng informasyon, and then ngayon, meron kayo binabanggit na naman na meron pang paparating na para baga nga pong parang lumalabas na parang may agenda, no? Yan po ang kaisipan ng iba na mga nanonood sa atin. Sige po, for the end time, ano po ang inyong mensahe sa kanila para bago tayo mapaalam? Go ahead, sir, Congressman. If I can be candid, Sir Ted, ang maganda sana kung mas maraming mga nasa Kongreso at Senado ay nakikipagtulungan para ilabas ang impormasyong ito para hindi din ako palagi yung inyong ini-interview tungkol dito. Kung 10 kami, iba-iba sana po ang mga lumabas dito. Pero ang nararamdaman ko po kasi hindi gusto ng iba na lumabas ang impormasyong ito. Kaya din palagi ko ding binibigyan ng pagkakataon ang ibang mga ahensya na maglabas ng kanilang mga impormasyon. Kung inilabas lang po ng DPWH at ng Ombudsman nung isang linggo pa ang buong files na ito, wala na akong papel dito. At dapat yung hearing kahapon ay tungkol sa inilabas nilang mga files. Opo. Pero ako po ay naghihintay lang din at bibigay ng pagkakataon sa kanila na ilabas po ang files sa kanilang proseso. Pero kapag
Hindi naman po inilalabas, pero wala din naman nagsasabi na huwag ilabas. Ngayon, naglalabas po ako ng karagdagang impormasyon. Sige. Kaya nga ho kami ngayon tumawag sa inyo para lang po din, and we appreciate na kayo sumagot sa aming tawag para lang humapakinggan po ng mga nakikinig at nanonood sa amin yung inyo pong sagot doon sa aking binabanggit nga na impresyon ng iba sa inyo pong ginagawa ngayon. Sige po, so Congressman Leandro, anong sabi ho ni Senator Loren sa inyo? Sa inyo pong sinasabi nga na pinapayuhan kayo. Hanggang ngayon ho ba, ano sinasabi sa inyo ni Senator Loren? Sinabi niya na hindi ko naman po kailangan gawin lahat ito. At ang normal naman kasi is tahimik ka lang sa Kongreso. Pero ako po ay ayaw ko pong walang araw na wala tayong may contribute. At nakakaya naman po sa mga bumoto sa akin kung hindi tayo nagtatrabaho araw-araw. Oo. Congressman, last na lang po. Are you aiming for a higher position sa mga susunod po na eleksyon? Actually, I take it one step at a time dahil hindi ko naman plinano na tumakbo a year ago. At dahil nakita ko ang oportunidad at binenta ko din ang aking negosyo, doon ko po naisip biglaan na tumakbo. Ngayon naman, napakalayo pa po ng susunod na eleksyon at hindi ko nga po alam anong mangyayari sa mga susunod pang mga linggo at buwan. Kaya I'm just doing what I think can have the most help at any given time. And in the next few weeks, I think it will be very eventful to see what will happen next.